Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Fitzgerald Perez at ako ang inyong gabay sa video presentation tungkol sa pambansang kita. Sa video na ito, ating tatalakayin ang konsepto ng pambansang kita at kung paano ito nagpapakita ng antas ng produksyon ng ating ekonomiya bilang isang bansa. Ano nga ba ang pambansang kita? Ito ay ang kabuuang kitang pinansyal ng lahat ng sektor na nasasakupan ng isang bansa o estado. Ang pambansang kita ay isang sistema ng pagsukat na nagbibigay ng ideya tungkol sa antas ng produksyon ng ekonomiya sa isang partikular na taon. Ito ay nagpapakita kung bakit ganito kalaki o kababa ang produksyon ng bansa at naglalarawan ng direksyon na tinatahak ng ating ekonomiya. Sa pamamagitan ng pambansang kita, masusubaybayan natin ang mga pagbabago at pag-unlad sa ating ekonomiya. Ito ay nagbibigay sa atin ng mga impormasyon kung mayroong pag-unlad o pagbaba sa kabuuang produksyon ng bansa. Ang pambansang kita ay sinusukat sa pamamagitan ng dalawang pangunahing sukatan, ang Gross National Income or GNI at ang Gross Domestic Product or GDP. Ang Gross National Income ay ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng bansa sa isang takdang panahon. Ito ay nagpapakita ng kabuuang produksyon ng bansa kasama ang kita mula sa mga dayuhang mamumuhunan. Ang Gross Domestic Product naman ay ang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang bansa. Kasama dito ang lahat ng mga salik ng produksyon, maging ito ay pagmamayari ng mga lokal o dayuhang kampanya. Dumako naman tayo sa mga paraan ng pagsukat sa Gross National Income at Gross Domestic Product. Ayon kay Villegas at Abola 1992, may tatlong paraan ng pagsukat sa Gross National Income. Una, pamamaraan batay sa gastos or expenditure approach. Sa paraang batay sa paggasta, ang pambansang ekonomiya ay binubuo ng apat na sektor: sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan at panlabas na sektor. Sa bawat sektor may mga pinagkakagastusan na sumusunod. Gastusing personal, mga gastusin ng mga mamamayan tulad ng pagkain, damit, serbisyo at iba pa. Gastusin ng mga namumuhunan, mga gastusin ng mga bahay kalakal tulad ng mga gamit sa opisina, ilaw na materyales para sa produksyon, sahod ng mga manggagawa at iba pa. Gastusin ng pamahalaan, mga gastusin ng pamahalaan sa mga proyektong panlipunan at iba pang gastusin ito. Gastusin ng panlabas na sektor, halaga ng mga iniluluwas at mga inaangkat. Statistical disparity, mga hindi malinaw na pagkakaiba o hindi kumpletong datos sa pagkwenta ng GNI. At ang panghuli ay ang net factor income from abroad. Ito ay ang kita mula sa ibang bansa ng mga mamamayan ng isang bansa. Ito ay ibinabawas sa gastos ng mga mamamayang nasa ibang bansa upang malaman ang kabuuang halaga ng kita ng bansa. Ito ang formula sa Gross National Income sa pamamaraang batay sa paggasta o expenditure approach. GNI equals C plus I plus G plus X minus M plus SD plus NFIFA. Ikalawang pamamaraan ng pagsukat ay ang pamamaraan batay sa kita ng sangkap ng produksyon or income approach. Sa paraang ito ng pagsukat ng GNI, kinukuha ang kabuuang kita mula sa mga sangkap ng produksyon. Ang mga sangkap na ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, sahod ng mga manggagawa. Ito ay ang kita na ibinabayad sa mga manggagawa mula sa mga bahay kalakal at pamahalaan. Ikalawa, net operating surplus. Ito ay tumutukoy sa tubo o kita ng mga pribadong korporasyon at mga negosyo na pag-aari at ipinapatakbo ng pamahalaan. Ikatlo, depreciation. Ito ay ang pagbaba ng halaga ng mga yamang pisikal dahil sa pagkaluma at patuloy na paggamit nito sa paglipas na panahon. At ang panghuli ay ang di-tuwirang buwis at subsidiya. Di-tuwirang buwis. Ito ay kinabibilangan ng mga buwis tulad ng sales tax, custom duties, lisensya at iba pang hindi tuwirang buwis.
Subsidya, ito naman ay ang salaping binabayaran ng pamahalaan ng walang kapalit na produkto o serbisyo. Halimbawa nito ay ang subsidya ng pamahalaan sa bayarin ng mga sumasakay sa light rail transit. At ang ikatlo at huling paraan ay ang pamamaraan batay sa pinagmulang industriya o industrial origin approach. Sa paraang ito, sinusukat ang GDP ng bansa sa pamamagitan ng halaga ng produksyon ng mga pangunahing industriya, kasama ang agrikultura, industriya at serbisyo. Kapag isinama ang non-factor income from abroad, masusukat din ang GNI ng bansa. Ito ang kabuoang halaga ng produksyon ng mga mamamayan kasama ang kita mula sa ibang bansa. Sa pagtatapos ng bidyong ito, umaasa ako na may natutunan kayo mula rito. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.